at nako, madami kang matututunan na kaalaman, kaya lagi tandaan sa Barangay Tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan na makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. At sa wakas, kasama natin ang nagbabalik, napakaganda at napakagaling, Kagawad Marie Formentera Ferreira. Maraming salamat, Cags Butch. Maayo, ug malipayong hapon kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Salamat, Cags Marie. Ay, salamat talaga. Salamat, Council, sa mga kapwa kong public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito sa Barangay Tayo. Yeah! Ayan, welcome back, Cags Welcome Marie. back. Ayan, na-miss ko to, mga kabarangay. Kaya Isang taong ka rin nawala, no? grabe naman sa isang taon. Feels Isang buwan like lang. Okay. Feels like 1 year po, Oo. Kamusta naman Busy. po, Cags? Alam mo, napakasarap pala sa pakiramdam na makabalik ulit. Para ako naninibago. Kinakabahan ako actually ngayon. Kinakabahan din kami sa iyo eh. Parang yung first episode po Yung ba, first Cags? episode, parang ako yung i-interviewin ngayon, mga kabarangay. Pero alam mo, Kag, sobrang init ng panahon. At kasabay rin ang init ng eleksyon. Opo, Ay, totoo yan. You are in the mix. You are actually in the middle of the election. Talagang first hand na nakikita mo yung kilos dyan sa Parañaque, sa ating bayan. Ay, kitang-kita po mga kabarangay. Pero bago ang lahat, syempre, may magandang balita at marami pong sasabihin sa atin ngayong araw na to si SK Bay. Opo. Pero Parang, Teka lang, bakit parang bigla? tumabyo ka. Bakit bigla niyang binigay? Kayo sa'yo muna lahat. Itong segment na to, ikaw lang ang magsasalita, Cags Marie eh. Solo. No? kitang-kita nyo naman mga kabarangay, miss na miss po natin si Cags Marie dito. Kaya mamaya po, siya naman po hihinga natin ng mga comments po niya. Pero gaya nga po ng sinabi po ni Cags Marie, meron lang po tayong ibabahagi na nakakatuwang balita po para sa ating mga kabarangay, Cags Butch at Cap. At dahil po last episode po yata natin na nabanggit po natin, napakakyawan lamang po natin yung mga solar-powered po na barangays. At ngayon nga po mga kabarangay, babahagi lamang po natin at least 15 local government buildings po in Daraga, Albay are now enjoying reduced electricity cost and continuing social services despite brownouts po in neighboring towns. In an interview po on Thursday, Franz Dominic Samar, Daraga Public Information Officer, said 15 out of the 54 barangay halls in the town are now using solar power panels that support the environment by using clean energy. Yes. Congratulations po sa Daraga Albay at sa mga opisyalis ninyo. Ang pangarap nila, all 54 barangay halls in Daraga Town ay maging all solar powered. Solar powered. Sabi nga ni Mayor Carlin Baldo. Mayor Carlwin Baldo, congratulations po. Kayo po natapos na ng Angeles City Government ang paglalagay ng solar panels sa 33 barangay halls at iba pang gusali ng gobyerno sa syudad nila. Kaugnay nito ang layunin ng LGU na pababain ang gastusin at kuryente at palawakin ang paggamit ng clean energy sa lungsod ay umuusad na. Ang inisyatibong ito ay nagbibigay diin sa pagpapahalaga ng lokal na gobyerno sa paggamit ng renewable energy, pagpababa ng presyo ng kuryente at pagsusulong ng environmental responsibility. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., congratulations po, hindi lang murang kuryente ang kanilang adhikain sa proyektong ito, kundi ang gawing mas malinis ang lungsod hanggang sa mga susunod na henerasyon. Cags Marie, ano na natin masasabi natin dito sa mga nagdadamihang solar-powered na mga barangays? Actually, baka nga medyo pagpasensya nyo na
nahuli yung report namin. Baka actually sobrang dami na. Hindi lang tayo makakeep up pero inaabangan po natin yan. Dahil talagang napakagandang programa po niyan. Yes, Kags Marie. Alam mo, ha? Kasi Kags Marie, solar-powered pa rin to eh. Okay. Alam mo, itong programa na ginawa nila, napakaganda talaga nito, Kags. Actually, nakakawaw. At lalo na yung pangalan ni Mayor, no? Mayor Pogi. Saludo kami sa'yo. Napaka-pogi po ng programa mo dahil this is a sustainable project. At the same time, ang makikinabang po nito is yung ating later generation na kung saan napakalaki ng matitipid sa kuryente, environment friendly din siya. At the same time, Kags, dapat ito talagang mga klase ng programa ang ginagawa. Why? Kasi itong mga to, long term kasi siya eh. Hindi siya yung para sa ngayon lang. Kumbaga makikinabang po talaga at the same time, yung instead na iba-budget mo para sa electricity bills, madadivert mo pa siya into more projects. Plus the fact, yung harm nito sa ating environment is lesser compared sa gagamit talaga tayo ng kuryente. Although, syempre, meron din kasing tinatawag na ngayon na hybrid eh. Yung hybrid solar. Yung hybrid solar na yon, yung solar na ginagamit kasi yung usually yung pagka may araw lang, 'di ba? Yun yung ginagamit natin. Pero ang hybrid kasi automatically kapag nauubos na yon, yung na-absorb ng solar na yon, nagkukusa siya na gamitin yung kuryente na. So, ganun ka-advanced na yung technology na dapat talaga ina-adapt ng government. And nakakatuwa na itong mga provinces na to, mga lokal, especially, binigyan nila ng priority ito. And I know for a fact na hindi lang naman dito nagsimula ito, Kags. Napakarami na rin pong mga syudad at probinsya na gumagamit na rin talaga ng solar panel na actually yung iba, sinasabi nila kasi mahal. Yes, mahal. Pero kung titignan nyo naman po, kalaunan, mas makakatipid. And siguro, sa tingin ko, dapat i-adopt rin to ng iba, most especially ang NCR. Kasi ang laki ng budget nila and sa laki ng budget nila, kaya nila. I'm not speaking for the barangays ha. Yung lokal mismo, napakalaki ng mga pondo nila and pag napaglaanan nila to, especially yung mga barangay daycares, yung mega health centers or yung health centers na gumagamit ng mga facilities na laboratories na malaki yung kinukonsume ng kuryente, pwede nila itong gawin. Pati sa mga ospital, di ba, yung mga tertiary hospitals, para kahit papano yung budget na pwedeng nilang gamitin instead for electrical bills, gamitin nila for another siguro equipment na pwede pang gamitin or pandagdag na pandialysis. Alam mo yun, napakaraming programa pa na magagawa aside for paying the bills for electricity. Gawin na lang for the programs. Yun nga lang, long term siya. Hindi siya agad-agad mararamdaman, pero later on, malaki ang magiging impact at benepisyo rin naman. Ayan, maraming salamat po, Kags Marie. At dagdag lamang po natin dyan sa mga sinabi po ni Kags Marie na ilang benefits po nitong solar-powered na setup po para sa ating mga barangay. Ano-ano nga po ba ang mga benefits po nitong solar panel? Ang una po dyan, hindi po apektado po ng anuman pong power service interruption ang inyo pong barangay at wala po kayong downtime sa inyo pong operations. Isa rin pong benefit ay no need na po na mag-generator. Meron pa rin po kayong kuryente kahit po sa gabi at malaki po ang natitipid po sa monthly electric bill. Kags Butch Cap, ano po ang masasabi niyo po tungkol po dyan? Kaya nga po nais natin ngayong i-feature ang mga barangays na solar-powered na isa dito ay padala sa ating kaibigan mula sa poblasyon Sur, province of Camarines Sur, Municipality of Paracale. Kausap natin yan, kaibigan natin si Kagawad Jerry Siraos. Nag-request ako na magpadala siya ng video. Ayan, kasama niya si Punong Barangay Ricardo Balasta Jr. At sila nga, isa sa mga nauna sa Paracale, Camarines Sur, na magkaroon ng solar-powered. Mamaya makikita niyo yung video nila at matutuwa kayo dahil
kahit na paggabi na, diretso ang kanilang programa de gobyerno, Kapitan. Ang galing. Kasi it's high time na we take care of our Mother Earth. Di ba? Ang ating, ang daigdig natin, meron nga akong project sa barangay, yung parang nagbiyayang daigdig kung tawagin ko, yun ang nagsisignify na kailangan talaga magkaisa ang mga tao, kahit barangay ko ay maliit lamang, para maging maging aware sa pag-aalaga ng daigdig. Tapos ginagawa ng mga ibang barangay, mismong solar-powered barangay halls. Abay, napakagaling po na project talaga niyan. Regardless, kahit saan pang barangay yan, basta ginagawa ito, talagang kudos sa inyo mga kapitan na may pa-project na solar-powered barangays. Po, at nakakatuwa po talagang marinig na meron na pong mga barangay na talagang gumagawa po nitong innovative na program po na to, na gaya nga po ng sinabi ni Kags Marie, ay for the long-term benefit po ng kanila pong mga barangays. At dagdag po natin ang balita, Kags Butch, dun po sa Barangay Poblacion Sur, sila po ay ganap na po na solar-powered barangay. At kung makikita po ninyo sa inyo po mga screens, ang kanila pong session hall ay naka-wireless microphone na po. At pagdating raw po ng kanilang in-order na speaker ay maririnig daw po ng buong barangay ang kanila pong session. Pakinggan po muna natin ang pagbati po ni Kagawad Jerry Saraos. To an action po. Isang magandang buhay po. Ako po si Kagawad Jerry G. Seraos ng Barangay Poblacion Sur, Paracali, Camarines Norte. Ako po ay nagpapasalamat sa programang Sa Barangay Tayo sa inyong pagkakatampo sa aming solar conversion project dito po sa aming barangay. Ang inyong pong programa ay napakalaking tulong, lalo na sa mga katulad kong baguhan pa lamang sa paglilingkod sa barangay. Sa inyong mga makabuluhang talakayan, marami po akong natututunan. Nawa po ay dumami pa ang inyong tagapagtangkilik ng inyong programa. Hindi lamang po kami mga opisyal ng barangay, kundi na rin po ang aming mga mamamarangay. Muli, maraming salamat po sa Barangay Tayo. Ang kanilang budget para po sila ay magkaroon ng solar-powered panels ay galing sa 250,000 pesos na nanalo sa as Outstanding Sangguniang Barangay Award for Excellence. Pakinggan naman natin ang punong barangay ng Poblacion Sur, Kapitan Ricardo Balasta Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ricardo Kalahati Balasta Jr. Sa ikalawang pagkakataon, third term mayor po ng barangay, ng Barangay Poblacion Sur, Paracali, Camarines Norte, Bicol. Ang Solar Power Conversion Project ay isa sa mahalagang project na naisa katuparan ng aming barangay. Taong 2023, nagsimulang planuhin ang proyektong ito. Nagpasa ang barangay ng isang resolusyon, naglalayong mailaan ang halagang 250,000 pesos mula sa cash price ng barangay bilang SGLGB passers. Ngayong taon 2025 na isa katuparan ang Phase 1 ng Solar Power Conversion Project ng aming barangay. Sa mga susunod na buwan, muli naming ipagpapatuloy hanggang sa makumpleto at mabuo ang Solar Power Conversion Project. Ang proyektong ito ay malaking pakinabang sa barangay sa pamamagitan ng pagbabawas ng halos kalahati ng dating bayarin sa kuryente. Nais rin namin maibahagi ang kasobrahang enerhiya ng ibang tanggapan na malapit sa aming barangay multipurpose hall at makapagtayo ng charging station bilang income generating project ng barangay. Ang makabuluhang project na ito ay naisa katuparan katuwang ang aking mga kasamahan sa sangguniang barangay at patuloy ang aming pagsusumikap upang mapag-ibayo po ang aming paglilingkuran. Salamat po sa Barangay Tayo. Ayan po mga kabarangay, makikita rin po natin na ang kanila pong barangay, bagamat simple po, ay kumpleto. Kita ninyo naman po na ang kanila pong mga tanim ay alinsunod din po sa DILG program na HAPAG o yung pong Barangay Community Garden. Ayan po yung mga pictures na makikita po ninyo sa inyong screen. Ayan. Alam mo, Kags Marina, nakakatuwa kasi yung budget nila pang solar na panalunan nila sa DILG Excellence Awards, yung binibigay. And through yung hapag na nakita naman natin sa screen na pinagtatanim ng mga gulay, mga masasarap na mga vegetables, doon nila nakuha
yung 250,000 pesos na pinaglaanan nila ng solar-powered panels para maging full solar-powered ang kanilang barangay. Alam mo, Kags, nakakatuwa yung ganito. Kasi alam mo yun, yung hindi sila ganun kalaking barangay, pero kita mo naman yung mga programa, mga proyekto na ginagawa nila. Talagang, at ano sabi nga nila, Kags, Kap, di ba? Gumawa ka o hindi, may masasabi at masasabi ang mga tao. Pero eto, yung epekto ng ginawa nilang programa, hindi lamang po yung mga council na gumawa nito ang makikinabang nito ngayon, kundi yung mga future generations pa. Na kung saan mas nakakatipid na ngayon sila sa electrical bills nila. Kita mo naman, at the same time, kasi hindi nila kinuha from their budget. Nakuha nila yon dahil sa paghihirap nila, napanalunan nila, at ginawa pa rin nila, ginamit nila para pa rin sa barangay. Yes, yun ang nakakatuwa. Yeah. Biro mo from yung panalo, no? Bilib talagang Kap, bilib po kami sa inyo. Opo. At dahil po dyan, batiin po natin pong silang lahat po na magagaling na opisyales po ng Barangay Poblacion Sur. Makikita niyo po sa kanilang picture po, si Punong Barangay, Ricardo C. Balasta Jr. Hello rin po sa kanila pong mga kagawads na sila Kagawad Sheila P. Dasco, Kagawad Mark Julius O. Oco, Kagawad Ryan U. Repolles, Kagawad Alberto C. Andrade, Kagawad Jean L. Radam, Kagawad Jerry G. Saraos, Kagawad Ricardo R. Ortega. Hello rin po kay SK Chair Maika Marie H. Solaybar, Barangay Secretary Jenny R. Radam at Barangay 3, Neneth P. De Leon. Saludo po kaming lahat sa inyo pong lahat at congratulations po. Ayan, maraming salamat SK May. Nais ko lang ulitin, maraming salamat Kagawad Jerry Sarao sa video na pinadala ninyo. At sa ating mga barangays, kung gusto nyo magpadala pa, wala akong problema. I-feature natin yung mga magandang mga ginagawa nyo as we agreed before, di ba? Pero hindi lamang ang barangay nila ang solar-powered sa Camarines Sur. Nais nating batiin din ang nag-umpisa nitong lahat, ang Barangay Palanas, Paracale, Camarines Norte na siyang nag-umpisa sa probinsya nila as solar-powered. May nauna pa sa kanila pero hindi lang natin collate yung mga pictures at yung mga video. Pero paglaon-laon, kausapin ko yung kagawad na kausap natin dyan, tsaka yung kapitan. Ayan po, congratulations din po sa kanila. Kap, bago po tayo magtapos, meron po kayong pagbati lamang po. Oo. Batiin ko lang po yung mga nakausap kong mga kapitan from City of San Juan. Kahapon, nagkita-kita po kami at nanonood sila ng sa barangay tayo. Kasama po ni Cap Ryan Sigera ng Maytunas, ang kanilang LMB President o Presidente ng Liga ng mga Barangay na si Herbert Chua at may kasama pang kapitan. So lahat ng kapitan ng nakausap ko kahapon ay binabati po namin ng isang pagpalang araw po sa inyo. Yun po. Salamat po, Kap. Kayo po, Kags Marie, may pahabol po ba kayo? Okay. Kayo po, Kags Butch. May babatiin sana si Kagawad. Pinigilan pa niya ang sarili niya. Alam mo yun, parang na-stuck ako saglit. Mamaya po, baka bumalik po mamaya. Solar-powered pa si Kagawad Marie. Mamaya lalakas pa lalo. Parang diesel yan eh. Opo, nag-gather pa po ng power. Pero nais ko lang batiin ang anak ko. Kabibirthday lang niya noong April 21, yung aking bunso. Pangalawa na bunso. Hindi, pangalawa na bunso. Mahirap yun, dalawa. Pangalawang babae ko po. Bunso po siya. Saan ba nahuhuli ang isda? Nabubulol Saan ako ba na. nahuhuli isda? Okay. Chelsea, happy birthday anak. I love you. Ayan, naalala ko na. Happy birthday po. Naalala ko na kasi Ayan. parang nagising ako nung sinabi ni Kags Butch yung kalawang bunso. Ang isda nahuhuli sa So ayun, binabati ko rin syempre ang aking kapatid na nagse-celebrate ngayong araw ng kanyang kaarawan. Happy birthday sa'yo, kapatid Gino. Syempre, laging wini-wish sa'yo ni ate na magkaroon ka ng magandang buhay and of course, stay focused and always be happy and stay healthy. Wow, happy birthday Happy birthday. po. Yes. Ayan po mga kabarangay, huwag po muna kayo aalis dahil of course meron pa po tayo mga susunod na segment. Sa ating pong second segment ay panoorin po ninyo ang pagdalaw po
po ng Sa Barangay Tayo kasama po si Kags Marie at si Kags Butch sa Barangay 241, Tondo, Manila. Kinausap po nila at nakilala ang mga opisyales ng barangay na pinamumunahan ni Kapitan Glenn Nagit at makikilala din nyo rin po ang kanila pong council. Susunod lahat yan dito Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay